Sa Diyos Ama namin, awang hinimithi. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Ay ang tinupo ay ipinagdarasal at kapayapaan nitong sanlibutan. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave Maria. Tayo'y nagkakatipon sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakipag-isa ng Banal na Espiritu, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Maligayang pagdalo sa ating banal na pagdiriwang, mga kapatid. Ipinagdiriwang natin ngayon ang kabanal-banalang kapistahan ng pagpapahayag ng mabuting balita tungkol sa kapanganakan ng ating Panginoon. The Annunciation. Kasama ng ating mga panalangin, alahan din natin ang mga taong humihiling ng ating mga panalangin at ang mga intensyon ng misang ito. Ating ngayong handa ating sarili para sa ating banal na pagdiriwang. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-aanyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagpupuni ka namin, pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mo angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama
Amen, Amen, Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong ang iyong salita ay maging totoong tao sa sinapupunan ng mahal na Birheng Maria. Kaming sumasampalataya na Diyos na totoo at tao ring totoo ang aming tagapagligtas ay pagindapatin mong makasalo sa kanyang pagka-Diyos. Sa pamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Noong mga araw na iyon, ipinasabi ng Panginoon kay Akas, "Humingi ka sa akin ng palatandaan, maging sa kalaliman ng Sheol o sa kaitaasan ng langit." Sumagot si Akas, "Hindi po ako hihingi. Hindi ko susubukin ang Panginoon." Sinabi ni Isaías, "Pakinggan mo, sambahayan ni David. Kulang pa ba ang galitin ninyo ang mga tao, na pati ang aking Diyos ay inyong niyayamot? Kaya nga't ang Panginoon na rin ang magbibigay ng palatandaan. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng lalaki, at ito'y tatawaging Emmanuel, sapagkat ang Diyos ay sumasa amin." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang mga panghandog, pati mga hain, at ang mga hayop na handang sunugin, hindi mo naibig sa dambana dalhin, upang yaong salay iyong patawarin. Sa halip, ang iyong kaloob sa akin ay ang pandinig ko, upang ika'y dinggin. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Kaya ang tugon ko, ako'y naririto. Nasa kautusan ang mga turo mo. Ang nais kong sundi, iyong kalooban. Aking itatago sa puso ang aral. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang pagliligtas mo'y aking inihayag. Saan man magtipon ang iyong mga anak, di ako titigil ng pagpapahayag. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang pagliligtas mo'y ipinagsasabi, di ko inilihim sa aking sarili, pati pagtulong mo't pag-ibig na tapat, sa mga lingkod mo'y isinisiwalat. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, ang dugo ng mga toro at ng mga kambing ay hindi makapapawi ng mga kasalanan. Dahil diyan, nang si Kristo'y manaog sa sanlibutan, sinabi niya sa Diyos, "Ang mga hain at handog na mga hayop ay hindi mo ibig, kaya't idihanda mo ang aking katawan upang maging hain. Hindi mo kinalugdan ang mga handog na susunugin at ang mga handog dahil sa kasalanan. Kaya't aking sinabi, narito ako, O Diyos,
upang tupdin ang iyong kalooban ayon sa nasusulat sa kasulatan tungkol sa akin. Sinabi muna niya, hindi mo inibig o kinalugdan ang mga hain at handog na mga hayop, mga handog na susunugin, at mga handog dahil sa kasalanan. Bagamat ito'y inihahandog ayon sa kautusan. Sa kanya sinabi, narito ako upang tupdin ang iyong kalooban. Inalis ng Diyos ang unang handog at pinalitan ng handog ni Kristo. At dahil sa kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos, nilinis tayo ni Hesukristo sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng minsang paghahandog ng kanyang sarili, at iyo'y sapat na. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoon Jesucristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoon Jesucristo. Purihin ang poong Jesus, salita ng ang Diyos, mula sa langit na naog, naging tao sa pagsako sa sala ng sansinuko. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazaret, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya ay nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroonan ng dalaga, binati niya ito, "Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos." Wika niya, "Sumasayo ang Panginoon." Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganak ng isang lalaki at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman, at ang kanyang paghahari ay walang hanggan." Paano mangyayari ito gayong ako'y dalaga? Tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, "Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang ipanganganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth? Alam ng lahat na siya'y baog, ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayoy ika-6 na buwan na ng kanyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos." Sumagot si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi." At nilisan siya ng anghel.
Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo munang lahat. Magandang good morning sa inyong lahat, mga kapatid. Sige po, 9 na buwan mula sa araw na ito, anong buwan ang kasunod nun at anong petsa? 9 na buwan mula ngayon, March 25, bibilang tayo ng 9, aabot tayo sa December 25. Pasko. Pero, alam natin masaya ang Pasko. Pero nangyari ang Pasko dahil sa oo ni Maria. At ngayon, ginugunita natin ang pagbabalita ng kapanganakan ng ating mananakop ng Panginoong Hesukristo. At sino ang anghel na nagbalita kay Maria? Si Gabriel. Messenger, ibig sabihin, mensahero, tagapagbalita ng mga bagay mula sa Diyos. Kaya naman, si Anghel Gabriel pumunta sa isang dalaga na ang pangalay Maria. Nakakatuwa. Ano ang pagbati ni Anghel Gabriel kay Maria? Matuwa ka. Ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos. Sumasayo ang Panginoon. Pero si Maria, naguluhan. Di niya naintindihan. Matuwa ka. Ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos. Sumasayo ang Panginoon. 3 beses, no? Ay talagang ang balita ng anghel na ito, Maria, matuwa ka. Ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos. Sumasayo ang Panginoon. Pero nagtaka si Maria. Nagpatuloy si Anghel Gabriel. Ang sabi niya sa kanya, huwag kang matakot, Maria. Kasi ang edad ni Maria, between 16 to 14. Batang babae. Paano niya maintindihan yung balita na ito? Na siya ang magiging ina ng tagapagligtas ng mananakop. Pero ang sabi sa kanya ng anghel, huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Inulit na naman. Sumasayo ang Panginoon, kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka. Ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan, ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman at ang kanyang paghahari ay walang hanggan. Simple ang tanong ni Maria, paano mangyayari ito gayong ako'y dalaga? So kung kay Jose, naguluhan siya nang mabalitaan niya si Maria, nagdadalang tao, wala pang nangyari sa kanilang dalawa. At ganun din si Maria, sabi niya, paano mangyaring ito? Samantalang wala pa siyang relasyon o walang naganap sa kanya sa pamagitan ng isang lalaki. Paano mangyayari ito gayong ako'y dalaga? Sumagot ang anghel, bababa sa iyo ang Espiritu Santo at liliman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan, kaya't banal ang ipanganganak mo. At binigay sa kanya ng anghel ang isa pang palatandaan. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth? Alam mo ng lahat na siya'y matanda na. Bukod sa matanda, baog pa. Posible kaya yun sa ating pananaw bilang tao, sa ating pangunawa? Pero nagpatuloy ang anghel. Ngunit alam ng lahat na siya'y nasa ika-6 na buwan na ng kanyang pagdadalang tao. At ang kanyang balita ng anghel na ito kay Maria, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos. Ibig sabihin, ang Diyos sa kanyang kapangyarihan, karapat-dapat pagbigyan ng ating pagtitiwala.
Hindi man natin naiintindihan ang mga pangyari sa ating buhay, pero hinahamon tayo ng Panginoon. Magtitiwala ba tayo sa kanyang plano sa atin o paiirali natin yung ating maliit na pangunawa? Panginoon, hindi ko po kaya. Panginoon, baka po mapahiya lang ako. Ang Panginoon magsasabi sa atin, alam ko, anak, na ikaw ay mahina, pero ang inihiling ko sa iyo, magtiwala ka. At yun ang ginawa ni Maria. Paano mangyayari ito? Gayong ako'y dalaga. Na sa bandang huli, sinambit ni Maria, ako'y abang alipin ng Panginoon, maganap nawa sa akin ayon sa iyong sinabi. Yung kanyang pagpapakababa. Sinasabi na kapag tayo raw ay nagpapakumbaba sa plano ng Diyos, payapa tayo. Pero pag tayo nagmamataas, doon ang ating pagkabalisa. Sinabi ni Saint Mother Teresa of Calcutta, be humble and you will not be disturbed. Manatili kang mababa ang loob at hindi ka mababalisa. Dahil alam ni Mother Teresa na si Maria ay nagpakababa sa plano ng Diyos. Mga kapatid, kapag nakikita natin yung ating kahinaan, huwag tayong magbigay ng atensyon doon. Ibigay natin, ibaling natin ang ating pagtanaw sa Panginoong Hesukristo, ang Puong Nazareno. Kung si Maria nag-alay ng kanyang buhay, ibinigay niya ang kanyang katawan upang maging tagapagdala ng mananakop, sa pangalawang pagbasa mula sa aklat ng Hebreo, sinambit dito, nang si Kristo'y manaog sa sanlibutan, sinabi niya sa Diyos Ama, ang mga hain at handog ng mga hayop ay hindi mo ibig, kaya't inihanda mo ang aking katawan upang maging hain. Hindi mo kinalugdan ang mga handog na susunugin at ang mga handog dahil sa kasalanan. Dito, sa sulat sa mga Hebreo, sinasambit ang pag-aalay naman ng ating Panginoong Jesucristo ng kanyang katawan, ng kanyang buhay upang sumunod sa kalooban ng Diyos. Kaya't sinabi niya, narito ako, O Diyos, upang tupdin ang iyong kalooban. Ang Puong Nazareno, ginawa niya ang kalooban ng Diyos Ama. At siya'y naging ating tagapagligtas. Sinabi niya pa, hindi mo inibig o kinalugdan ang mga hain at handog na mga hayop, mga handog na susunugin at mga handog dahil sa kasalanan. Bagamat ito'y inihandog ayon sa kautusan. Sa kanya sinabi, narito ako upang tupdin ang iyong kalooban. Inalis ng Diyos ang unang handog at pinalitan ng handog ni Kristo. At dahil sa kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos, nilinis tayo ni Hesukristo sa ating mga kasalanan sa pamagitan ng minsang paghandog ng kanyang sarili at iyo'y sapat na. Sa lumang tipan, pangkaraniwan po na ginagamit ang hayop upang sa pag-aalay. Pero sa bagong tipan, alam natin, hindi hayop ang inialay, kundi ang Panginoong Hesukristo, ang kordero ng Diyos na walang bahid dungis, ang Puong Nazareno. Mga kapatid, opo, ngayon ipinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ng pagbabalita ng kapanganakan
ng ating tagapagligtas, ang Panginoong Hesukristo. Araw-araw po may mga tinatanggap tayong mabuting balita. Pero pinapakinggan ba natin ang mabuting balita? Magtitiwala ba tayo sa balita ng Diyos? O pakikinggan lang natin yung mga negatibo na ating naririnig? Piliin natin kung ano ang gusto nating pakinggan. At napakainam, malayong mabuti, napakinggan natin kung ano ang ibinubulong ng Diyos sa atin. Magtiwala ka sa akin, anak. Huwag kang mabagabag. Huwag kang matakot. Kung nakikita mo ang iyong kahinaan, acknowledge that. But concentrate on the power and goodness of God. Kaya nga po, kapag nakikita natin yung ating kahinaan, pagsasabi yun, totoo, mahina tayo. Napakasimpleng tao lang natin, pero malayo na makapangyarihan ang Diyos. At karapat dapat siyang pagkatiwalaan. Mga kapatid, sana hindi tayo tumutok doon sa ating mga kahinaan. Dahil ang Panginoong Hesukristo, inialay niya ang kanyang buong buhay para sa ating kaligtasan, para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan, para sa ating mga kahinaan. Kung ang anak ng Diyos, ang Poong Nazareno, nag-alay na ng kanyang buhay, hindi ba natin tatanggapin ang mabuting balitang yun at atin siyang aangkinin sa ating buhay? O mananatili tayo sa ating takot, sa kadiliman, sa mga pagdududa? Si Maria, ibinigay niya ang kanyang oo. Ako'y abang alipin ng Panginoon, maganap nawa sa akin ayon sa iyong sinabi. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Kasi tayo po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos, Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Magsilud po ang lahat. Tumayo po ang lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal kong mga kapatid, dahil sa tapat na pagsunod ng pinagpalang Berheng Maria, nagkatawang tao ang Diyos sa piling natin. Tinatawag tayo sa misteryo ng pagkakatawang tao upang lumapit sa ating mapagmahal na Ama sa pamagitan ng anak na naging tao. Panginoon, pagpalain mo kami sa araw-araw. Panginoon, pagpalain mo kami sa araw-araw. Ang simbahan, naway makita bilang kumikilos na buhay na katawan ni Hesukristo. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo kami sa araw-araw. Ang mga taong may mabubuting kalooban, naway maunawaan na nakipag-isa si Kristo
Sa bawat tao nang siya ay nakipamuhay sa ating piling, manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo kami sa araw-araw. Ang mga siyentipiko at teknologo naway magsikap ng may dakilang layuning itaguyod ang dangal at kaligayahan ng tao. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo kami sa araw-araw. Ang mga inang nagdadalang tao, naway masayang tanggapin ang bagong buhay sa kanilang sinapupunan katulad ng pagtanggap ni Maria sa kanyang anak. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo kami sa araw-araw. Ang mga yumao, naway mapatawad sa kanilang mga kasalanan. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo kami sa araw-araw. Sa katahimikan ng ating puso, ating idalangin ang ating mga personal na kahilingan. Ama ng salitang nagkatawang tao, inilalapit namin sa iyo ang aming mga kahilingan, ang balangkas ng aming pang-araw-araw na buhay na ginagawang banal ng iyong anak na aming kapatid sa pananampalataya na nabubuhay tagahari magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Sumasamot kami sa iyo, marapat inihaning alay. Panginoon, tanggapin mo itong alak at tinapay. Sa iyo poon aming handog, maong puso't pag-iisip, ilayo mo sa panganib, at kupkupin sa pag-ibig, buhay namin nakalaan. Sundin ang iyong kalooban, lugod naming paglingkuran, layunin ng kaharian. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Manalangin tayo. Ama naming lumikha, marapatin mong tanggapin ang paghahain ito ng iyong sambayanan upang ang kinikilalang pagsisimula ng pag-iral ninyo noon pa mang ang iyong anak ay magkatawang tao ay siyang ikagalak sa pagdiriwang na ito ngayong dakilang kapistahan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ay naging di na iba sa amin. Noong lukuban ng Espiritu Santo, ang mahal na Birheng nanalig sa pagbabalita ng anghel. Siya'y dinala sa sinapupunan ng maibiging inang si Maria, kaya't natupad ang iyong pangako sa sambayanan mong unang hinirang at naganap ang higit pa sa inaasam ng lahat ng mga bansa ng sangkatauhan. Kaya kaisan mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo.
Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito, ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na bubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahalabaring Mariana na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sa pamagitan ng binyag, tayo'y naging mga anak ng Diyos. Bilang mga anak ng Diyos, tayo tumawag sa Kanya na ating Ama.
Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa, para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin, at huwag mo kaming ibahin tulad sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Jesucristo. Sapagat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ating ibigay ang kapayapaan sa bawat isa. Kordero ng Diyos, Na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilud po ang lahat. mga kapatid, narito ang ating Panginoong Jesucristo, ang anak ng Diyos na nagkatawang tao, nag-alay ng kanyang buong buhay para sa bawat isa sa atin. Siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng makasalanan sa libutan, papapalad tayong inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Naghihintay sa utos mo, lahat ng yaman ko ay alay ko sa'yo.
ikaw ang tanging buhay ko. Batid ko nga at natanto sa kasulatan iyong turo. Pakikinggan at itatago sa sulok ng puso. Panginoon, narito ako, naghihintay sa utos mo. Lahat ng yaman ko ay alay ko sa'yo. Ikaw ang tanging buhay ko. Yung pagligtas ihahayang hanggang sa dulo ng dagat, at tulong mo pusong dalisay aking ikakalang. Panginoon, narito ako, naghihintay sa utos mo. Lahat ng yaman ko ay alay ko sa'yo. Ikaw ang tanging buhay ko. Mga paalaala sa mga nagsisimba. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, patibayin mo sa aming kalooban ang aming pinagsaluhang pananda ng pananampalatayang tunay, ang pinananaligan namin Diyos na totoo at taong totoo na ipinagdalang tao ni Maria sa kanyang sinapupunan ay siya nawang magpagindapat na kami sumapit sa kaligayahan
ng walang maliw na buhay. Sa pamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtan nawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahin at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At sumainyo ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos kasama ng inyong mga mahal sa buhay, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.